Ahoy mga kamadkat, nandito po tayo ngayon sa Mandaluyong Pioneer. Samahan nyo ako, kunin natin yung DJI Mini 3 Pro natin dito sa Altitude Digital. Let's go! Good afternoon. May pinareserve ako rito na DJI Mini 3 Pro. Ito na yun, sir. Ay, ito pala, hinihintay na pala tayo. Hinihintay na pala tayo. Hinihintay na pala tayo ng unit natin. Ready na, sir. So, sir, first time ko kasi na magkakaroon ng drone. So, pwede mo ba akong turuan? Wala, sir. Mag-guide sa inyo. Sige, maraming salamat. Ano na inyo, sir? Aglen. Si Sir Glenn. Good afternoon, si Sir? Charles po. Si Sir Charles ng Altitude Digital. And din si Sir? Sir, Sir Ben. Ben po, Ben. Si Sir Ben. So siya mag-a-assist sa atin about dun sa unit na kinuha natin. Sa ngayon, hindi pa to sponsor, pero malay mo, in the future, mabigyan tayo ni Altitude Digital. Di ba, mga kamadkat? Gano'n yung anong mode of payment ko, sir? Cash, oo. Sige, Glenn. Paso wala ka. Okay. Teka lang, yung muna tayo wallet ko. So, yan mga kamadkat, payment na tayo. Dito mga kamadkat, pwede kayo magbayad ng cash, credit card, and debit card. Debit card. So, yung mga kamadkat, pwede yung unit natin. Binayaran na natin yung ating Mini 3 Pro. So, officially, alam na tayo yung drone. Ay, mapaturo na lang tayo kung paano mag-operate yung drone natin. And Set up ko kung lang. paano yung mga do's and don'ts. So, yun, si Sir. Ben po. Ayan, si Sir Ben. So, tuturuan din tayo. Okay, Ito so, yung unit natin. ngayon, sir, kasi, yung charge, kasi, yung battery kasi na to, wala siyang factory charge. So, Okay. i-charge pa natin mga at least 45 minutes to 1 hour. Okay. Pero since magdagabi na kasi, then isa yung sa mga rule ni Kaap na bawal magpalipad ng drone kapag gabi. Okay. Kaya, ang gagawin mo natin, sir, gagawin natin yung battery ng demo na tapos hindi sasalpak natin dito sa drone. Kasi itong remote naman na RC, DJI RC, may charge naman na siya. So 2 bars, pwede na pang demo lang. Okay. Ayun. Tapos activate, tapos update natin yung firmware. Then, ayun, palipad tayo. Madali ba yan? Madali lang ba mag-operate? Actually, sir, madali lang. Kahit bata kayang i-operate siya. Basta yung mga basic lang. Kasi ang medyo mahirap naman dito yung combination na ng movements. Pero yung basic maneuvers lang doon, sobrang basic lang. Taas baba, kaliwa kanan. Yun lang. Ganun lang siya. Pero yung combination na para sa mga cinematic shots sa tinatawag, yun yung kailangan na talaga aralan. Pag-aralan. Pero yung basic, madali lang sir, mamaya, makita mo rin, madali lang talaga. So, ito yung unit natin. Ikaw na sir, or ako na? Sige, ikaw na. Ako na. Maliit na bagay. Baka gusto mo sir ito ano eh. Ito na yun, na-unbox na nga natin. Feeling lang yung mag-unbox eh. Ay, okay. Kasi ako talagang zero knowledge pa pagdating sa drone. So, talagang... So, hindi naman pala siya ganun kalaki, no? Hindi sir, ang mini series po ni DJI, siya yung pinaka maliit. I mean, si Telo, yung pinaka maliit, pero if gusto mo talaga sir ng mga ito.
Ito yung pang ano talaga. Beginner. Actually ito considered pa siya as toy drone. Pero yun yung pinakamaliit. Pero if gusto mo yung magagamit mo talaga sa mga travel, sa mga shoot mo, or sa mga contents, yung mini-series ng DJI yung best option mo. Okay. If, ano ka rin, may pinakonsider ka rin na budget. So yun. So then, buksan lang namin. Yeah, so ito yung aircraft. Palit lang. Ayun sa button. Yan yung ganda. Hanggang. So ito yung RC. DJI RC. So ito yung remote na may built-in screen na. So hindi ko na kailangan ng cellphone dyan. Hindi mo na kailangan ng cellphone. Kasi yung isa, ano SN1, yun yung kailangan pa ng cellphone. Pero ito, si DJI RC. Ayan, hindi mo na kailangan ng cellphone kasi may built-in screen na siya. Then ito sa box ko, dito yung mga charging cable, Type-C to Type-C. Then, one pair ng propeller. Then yung isang set mo sa ng propeller, nandito sa ano, Flymer kit. Ito isang set. Isang set yan, sir. So lahat ng nasa Ito siya. packaging, ayun yung contents mo. Dalawang extra battery plus yung tag ito. Yung sa Charging hub, then bag, tapos propellers po. Okay. Yun na Yun yan. yung Flymer kit. Plus, may isang klase pa kasi yan, sir. Pero yung isang klase kasi nun, yun yung 34 minutes lang din yung flight time niya. So, Kasi ito 47. So ito na yung pinaka-best. Opo, kung pag-uusapan is flight time. Okay. Ito po, kung Kaya decision pala may lang. plus. Kasi yung meaning ng plus. So, yun, open na natin ito. Sige. Parang palitan natin ng button. Ito yung i-charge ba? I-charge naman. Nice. So, yan. So, ito ko siya. Ito yung makuha mo. Then, tanggalin mo natin sir yung ano, propeller gear. So, ito yung propeller gear. So, parang, okay. Then, i-spread lang natin sir yung arms niya. So, itong nasa Ano mauuna? Una mo. Ako kasi gusto ko yung una yung nasa ilalim. Ilalim muna. So, Okay. pa-forward siya pag nakatalikod sa yung drone. Then, ito naman is palikod. So dapat lagi una yung masya. Ako sa ganun lang ako mag-open, pero any direction naman, or any arm na gusto mo unahin, pwede naman. Ayan, So depende na siguro pag sanay mo na. Oh, sir, sanayin lang. 42. Makita mo na. Ayan, sir, sige. So magkano ulit price nito? Si Mini 3 Pro RC po, 48,990 yung SRP niya. Then less 1K po kapag cash. Then si Flymer Kit Plus, ito, 12,590. 12,590. Less 500 pag? Pag cash. Pag cash daw. Opo. Yung isa sir, yung Flymer Kit na standard lang, 9.2. 9 to lang. 9.2. Ayun sir, yung 34 minutes na lang. Maiksi lang yung flight time niya. Pero dalawang battery rin. Dalawang battery rin sir. Ano lang talaga siya, mas maiksi lang yung flight time. Ilang minutes? Ay, ilan to ulit? 47 po. 47. Pero hindi mo naman kailangan ubusin yung 47 na yun, di ba? Actually sir, hindi talaga advisable na ubusin siya. So kung 47 minutes yung battery na nakasalpak sa drone, ang advisable lang na flight time mo is around 35? 35. 35 sagad 40. Kasi Kailangan kailangan may balik sir muna ng siya. time ng drone na makabalik. So kailangan may charge pa rin siya. Hindi pwedeng ano, Sagad mo. sagad talaga. Kaya yung 10 kilometers na max radius na, ay max distance na advertise nila, kaya naman yung sagad ng 10. Ang problema ay pabalik. Pagbalik. So, possible na pag abot mo ng 10, palowbat na yung drone. So, kahit mag-return to home siya, ang mangyayari, aabutan pa rin siya ng pagka-deadbat sa ere. Ang mangyayari, possible na Crush. dahan-dahan siyang babot. Pero, ayun. So, ina-advise talaga namin, if ganito, at least, max is 2 kilometers. Kasi 1 kilometer lang naman, hindi mo na Ayun na makikita yung drone halos.
Actually, ang rule nga sir ni Kaap, isa sa mga rule nila, kailangan kung magpapalipad ka, may vision ka dun sa drone. So, kailangan kita mo siya. Pero yung iba kasi, syempre, yung mga shot naman, minsan kailangan malayo ka talaga. So, ang recommended namin na max distance na pagpapalipad ng mga drones, at least 1 to 2 kilometers na. Para safe. Para sure na makakabalik yung drone. Yun yung advice namin sa mga first time drone owners. Magkano ba magpaano? Ano yun? License? Actually sir, hindi ko alam yung presyo. Pero ang alam ko, kailangan mo munang mag-training. Then, i-issuean ka ng certificate. Tapos, pwede mong gamitin yun para mag-apply ng license para magkaroon ng license as drone pilot. International yan. Pag may license ka na. Yun sir, ang hindi ko sure kung international mo siyang magagamit. Yung license mo sa Kaap. Pero pwede kong dalhin to sa ibang bansa. Oh sir, pwede naman. Kaso nga lang, check mo rin sir kung saan country ka magpapalipad. Kung allowed ba sa kanila yung magpalipad ng drone na walang permit. Kasi may mga countries, alam ko na kailangan may permit or may license or may certificate. Or basta permission na magpapalipad ka ng drone sa bansa nila. Pero sa atin naman, bawal magpalipad sa mga government facilities, yan sa Malacanang bawal. Mga public areas, mga schools, universities. Sa UP bawal. Then sa mga public parks. Basta any area na maraming tao. Then, saan pa ba? Ayun, sa mga private airport, yan. Kailangan yung pagpapaliparan mo sir is 10 kilometers away sa airport. Paano ko malalaman yun sa Meron sir, may makikita mo dito sa RC kung saan kung gaano ka kalapit dun sa airport. Meron akong nakita sa sa napanood, yung sa RC niya, merong parang red. Ay sir, yun. Yun yung bawal kang Ay, sabihin yung buong red na yun. Yun yung no-fly zone na tinatawag. So kailangan, ka dun? Lampas 10 kilometers ka dun sa radius na yun. So from dun sa radius na yun, 10 kilometers. 10 kilometers pa. Kaya usually, mga malapit sa airport, hindi sila makapagpalipad. Hindi nag-take off yung drone. Kaya usually sir, yung mga... Hindi talaga matik, hindi lilipad, hindi sila lilipad. Tapos, kung usually guys yung mga nagpapalipad sa amin, nagpapalipad yung mga clients namin sa Rizal. Kasi yun yung pinakamalapit na wala masyadong no-fly zone. So wala masyadong restrictions doon. Kaya yung iba, sa Rizal, bandang Rizal talaga lang papalipad. Yun yung... Doon sila pumupunta. Doon sila pumupunta. Pero kami dito, yan. Basta taas-baba lang, okay lang naman. Tsaka wala yun naman sa airport kahit pa paano. So okay lang. Pero yung ibig sabihin, kasi meron din ako nakikita sa mga yung sa mga video na foggy. Foggy type yung foggy yung area. Pwede ba siyang paliparan? Actually sir, hindi. Kasi ang iniiwasan mo dyan yung moisture eh. Oo nga. Yung moist eh. So, kasi syempre fog. So, may moist yun. So, possible na magkaroon ng moisture yung lente mo. And possible na magkaroon ng damage yung arm since exposed yung motor niya dito sa may arm. So, much better po talaga. Maganda yung weather condition kung saan kayo magpapalipad. Isa rin sir sa advice namin, before magpalipad, check muna ng weather reports. Kung dun sa area or dun sa oras na pagpapaliparan ninyo is maganda yung weather, hindi uulan. Kasi pag napasukan sir ng tubig to, so considered as water damage na siya. Hindi na siya covered ng warranty. So may charge na kapag magpapaservice kayo. Magkano? Hindi ko alam sir. Pero may tech naman kami dyan, pwede nyo lang i-check. Pero yun, hindi na siya covered ng warranty. Yung pala yung mga Oh, sir, medyo marami, actually marami pa yan sir eh. Marami pang kailangang aralin talaga. Hindi basta-basta. Hindi sir, basta-basta. Technical talaga yan. Pero, madali na naman sir kasi sali ka sir sa mga groups. May mga drone club PH dyan eh. So, doon ka makakita ng mga mga sample videos, mga testaments nila, kung anong tingin nila dun sa drone na yun, sa firmware na yun. So, yun yung advice namin. Magsali sa mga FB groups na mga papalipad ng drone para magkaroon ka rin sir ng idea sa drone community. Ma-introduce ka rin sa drone community sa Philippines. Makita mo dun sir mga nagagalit.
Kasi nilalabag yung rules ng CAAP. Mga nagpapalipad over 120 meters. Ayun, speaking of ano ang pinaka tag dito? Minimum na Ang maximum, sir, 120 meters above kung saan ka nag-start mag-take off. So, kunyari, nag-take off ka sa lupa. Kunyari dyan, sa sahig lang dyan. 120 meters. Doon, sir, magsisimula yung 0 to 120. Pero if magpapalipad ka sa taas ng building, doon magsisimula yung 0 to 120 mo. So, kung gusto mong pataasin yung drone, sa elevated area ka mag-take off. Pero, hindi nga rin, sir, advisable kasi may mga aeroplano or mga aircraft din na mabababa yung lipad. So, possible na matamaan. Paano kunyari kung nandun ka sa bundok, di ba? Bundok, sir, okay lang naman Anong yun. dapat kong i-set na ano lang, level ng Ano, height? sir, yun, 120 pa rin. Pero kung gusto mo pang itaas, Hindi. Hindi. babaan? Nandun ka na sa ano eh. Tapos kaya Sa peak may mga ng bundok? aeroplano na mabababa, di ba? Ay, sir, pag mga matataas na area na kasi, hindi na talaga namin ina-advise na paliparin pa lang mas mataas. Yung shots mo lang, kung gusto mo talagang makuha yung shots ng bundok, is yung enough lang yung height para hindi ka maka-aksidente ng iba pang lumilipad. And makuhaan mo yung scenery na gusto mo makuha. So, ikaw na Ikaw, sir, ikaw na magtatansya. mag-set nun. Pero ayun, yun sir yung rule naman ng CAAP. 120 meters from kung saan ka nag-take off. Hindi So, yung parang kung From 0, 120. 0 to 120. Yun yung Tapos mga max. 1 to 2 kilometers. 1 to 2 kilometers ako. Pero Layo. usually naman sir, yung kukuhaan mo, nandyan lang halos sa tapat mo eh. So yung sobrang bihira ng mga sumasagad talaga ng 1 to 2 kilometers. Actually, meters lang talaga yung inaabot. Kasi yan. Videohan mo yan. Ayan, tapat mo lang. Ilang meters lang yan eh. O, di mo na kailangan isagad talaga yung distance or yung altitude ng drone. Yun. Okay na, sir. Tara. Okay. Actually, di ko alam, pwede pa magpalipad ng ganito. Pero sige, para lang mapakita ko sa iyo, sir, yung basic. Okay. Bababaan na lang natin, hindi natin itataas. Hindi na kami nag-demo lang. Basta basta 6 o'clock, bawal na talaga magpalipad. Oh, parang ano lang. Safety mo na rin, tsaka safety ng drone. Dito ko na lang. Ay. Dito na natin. So yan. Pag connected na po siya, ito yung makikita nyo. Pag connected na. So may go fly dito sa may gilid. Then press okay. nyo lang po yun. SD card na available yan. Wala pa siya SD card. So mamaya sir, kabit na lang natin. Okay. Yan. So ito sir, mamaya. Usually kasi sir, pag gantong gabi, medyo mahirap na kumuha ng GPS. So maghihintay lang tayo mga ilang minutes before makakuha. Okay, dito wala. Ito, 0. Then yung home point niya, kailangan maset din muna before tayo mag-take off. So yun yung mga kailangan mo sir, i-set muna before ka talaga mag-start na magpalipad. Safety ng drone sir kasi yung yung doon nakasalala yung safety ng drone. Kaya hintayin muna natin. Kasi pag ganyan, pag nag-blink na yung second bar na yan, dapat sir, take yung drone mo, halos tanaw mo na lang. Para, Paano mo malaman? ayun sir, nag-blink siya. Then dito Hindi. naman, Paano mo malaman pag nasa taas siya? paano ko malalaman? Na nagbi-blink na yung Ay sir, dito. May percentage. So pag umatak ng 20 yan, much better po if ilan Balik muna. na, okay. Then palit na kayo battery muna, tapos palipad ulit. Yun yung maganda sir na tatlo yung battery mo. Oo Para nga. kapag nalobat yung isa, palit ka lang. Hindi yung kapag isa lang yung battery mo. Wala, charge hintay ka, tagal. Hintay ka na naman. 45 minutes din yun. Ayan, so ayan sir, kita mo. May home point ka na dito. Okay. Ay, lumabas. Ayun, may Ayan. H. Okay. Ibig sabihin sir, nakaset na yung home point. So, kapag mag-return ka home ka, dyan na siya babalik. I mean, hindi naman exacto sir sa area. So kailangan ko hintayin yun lumabas. Opo, lalabas dito sir, home point activated. Basta parang lalabas yun sir, nakaset na yung home point mo. Then magkakaroon ng symbol na H dito. Tapos, ayun sir, yung GPS kanina sinasabi ko. Kaya, kailangan puti. Di ba kanina sir, pula siya? So, kailangan puti para safe na makapagpalipad ka nun. Then, nakalabas po dito. Take off permitted. Okay.
Then, 2 ways po ng pagpapalipad. First is yung automatic. Yung press po to. Then, long press. Itong take out. Okay. Atras na tayo sa contact. Oh. Then, ayun sir, left joystick. Ayan, home point updated. Okay. So, ayan, left joystick po, altitude, taas. Taas. Then, baba. Tapos, Nakakatuwa ah. mag-spin po siya pa left. Then, spin pa right. Ayan, left, right. Then, sige, nasa ating konti. Then, forward po, right joystick. Then, backward. Then, roll po pa right. Then, roll pa left. Ayun siya. Then, ayun sir, yun yung basics ng joystick, yung Okay. madali lang. Tapos, ayun sir, yung scroll Zoom. wheel dito, tilt. So, para Okay. papayukin mo yung camera. Okay. Then, zoom po itong kabila. Ito mga roller na to. Apo, then zoom naman itong kabila. Ito. Zoom. Okay. Then, zoom out. Sa right. Tapos, ito sir, may mga function button dito sa ilalim. Ito, C1 ito, C1. Para? Magtitilt siya sagad. Okay. Then Pag C2 C1. po, vertical mode. Oh, okay. Pero pwede nyo rin po yung gawin dito. Ito, matitindot. Then yung video mode niya, yung mga Okay. photo, Oh. video, master shot. Ayan yung master shot, yung mga Yung C-drone na sir, yung automatic na gagawa ng box. movement. Pero advisable lang yun sir kapag sobrang open talaga ng area. Kasi hindi mo kontrolado yung drone eh. So pag umikot siya, pag gilid, walang sensor siya sa gilid, di ba? So baka tumama. Kaya kailangan talaga sir, sobrang taas mo. Yung wala talagang interference dun sa galaw ng drone. Ayun siya. Then, Mahangin eh, no? okay lang yun sir. Actually okay naman yung mahangin. Kahit ilang knots. Wag lang po yung mga malabag yung nahangin. Oo, I mean, mga no. ilang knots? Ang minimum? 10 knots? Ano o- sir? Ano yung nuts? yung lakas nung yung lakas nung... Ano kayo siya sir level 5 wind resistance. So at least 38 kilometers kaya na. 38 to 50 okay. something. Kaya. Kaya naman niya. Makikita ba yun sa Makikita ba yun sa... So, hindi nga eh. No? Oo, so tansyahan. Pero ayan. Paano mo malaman dyan? Makikita mo naman sir kapag sobrang lakas ng hangin, medyo wobbly na yun. Tsaka yung screen mo makikita mo drone, parang umaalog-alog na. So kailangan mo ibaba. Kailangan mo siya ibaba. Pero most wind conditions naman, kaya naman niya. Ang downside lang nun sir, ang drawback lang dun, mabilis malobat. Kasi nilalabanan niya hangin. Oh. Pero pwede. Kung usapan is, kung ang tanong is pwede, pwede naman. Yeah, so land Galing, ko no? lang. Atras natin po. Okay, land lang natin siya. Pag ilaland mo sir, ganyan siya diba? Press down mo lang to. Ayan. Kahit, ayan, press down. Di naman siya basta-basta babagsak. Dahan-dahan pa rin siya maglaland. Okay. What the? Tapos ayun na. Nice. Tapos if gusto mo sir manual, kunyari, hawak mo yung drone, tapos take off mo lang. Papaview nyo lang po ito. Para mag-on yung propeller. Then mano-mano nyo na po siyang papalit pa rin. Paano yung pag i-manual mo siya ng ano? Ano sir, hindi advisable yun. Yung Yung- sasalihin mo lang kamay. Hindi, yung ginagano Ay, bago hawakan take mo off. lang. Tapos, on mo yung propeller, papaview nyo lang sir. Sige, land natin. Asan na siya? Ayun. Ayun. Saba natin. Oh, sobra. Ayun sir, wala Ayan. na. Low volt na siya. Oo, lobat na nga. Sir, yan yung, ayan, buti example yan sir. Yan yung makikita mo kapag low bat na siya. Kung pa-prompt siya ng return to home. Oh. Kasi kanina di mo nakita sayang. May low bus dito na nag-prompt na siya ng return to home since nag-below 15% na yung battery niya. So ngayon nag-gets ko na itong red na to. Sabihin, pag nag-red siya, Sorry, naon ko. pag nag-red siya, disconnected. Sige sir, angat ko lang konti. Yan. Oh, yun oh, disconnected pag red na. Actually, hindi na siya disconnected. Sign din yan na low-bat na yung battery Oh, nung drone. galing no. Sir, tapos pag i-off mo sir, press lang din. Ayun sir, pairing na naman siya.
Kung wala siyang na-detect na remote since pinatay ko siya. Press long press. So, mamatay ka. Yun. Galing. Ganun lang po siya. Okay. Kaya if gusto mo pa sa'yo matutunan yung ibang techniques, YouTube. Oo, sige. Doon ko na para-aralin. Pero yung sa basic, kita mo, taas baba lang, kaliwa kanan. Tapos may set mo na lang naman doon yung ano eh, yung mga tawag dito. Yung sa camera eh. Ay, syempre, alam mo na yung camera na. Paano yung ano. See, ano, yung mga stilt pala na. Okay. Madali lang yan. Yung basic kasi kaya ng bata eh. Kasi taas baba lang. Ang mahirap lang talaga yun. Yung combination ng movements. Kasi medyo, nung tinatry ko yung dati, namili kasi daliri. Walang coordination. Hindi ko ba ayun siya siguro. So, if isasara mo na sir, ano lang, eto. Unahin ko uli yun. Ako sir, ganun ako eh, masanay ako eh. Para di ko natatamaan to. 40,690. Isa pa. Then, yung propeller, tanggal ko yun lang. That's 1,000. Ito sir, huwag nyo kakalimutan kabit. Tibalik, yung propeller guard. Ay, sorry, yung gimbal guard. First drone po ba nila? So, clip mo lang siya sa taas. Ah. Then, sabit na natin. Sabit lang sa taas. Dito sa ilalim. Yan, pambalik natin. Ay! Battery pala namin to. Oo. Paano po nag-gamit po yan sa goodbye money? Hindi naman po. Depende naman yun. May warranty naman po. Pwede namin mag-check yung Warranty yan, gano'ng katagal? 1 year Pwede sir. namin 1 year? yung ba yung drone or human error. Pag human error po, point kayo ako. Okay, thank you for the information. Yes, sir. Pero pagka Then, if gusto mo pa sir matutunan ng detail yung rules ng kama, pwede mo sir i-search sa Google. Sige. Pero yun sir, yung mga sinabi ko sa'yo, yun yung Mga basic. usually yung nalalabag nila. Yung mga basic rules lang yung di nyo na masunod. Then, ito pong joystick, may slot naman siya sa ilalim. pero kung Palak nyo lang. Sabit nyo lang. Pwede nyo po Ayun. i-control nyo na lang. Ayun sir, isa pa. Battery care po. Ito yung madalas na pagkakamali rin ng mga first time drone owners. So, kailangan po yung battery nyo, yung tatlong batteries, kailangan pag isa-store nyo ng matagal, mga 1 week mahigit, kailangan 50% lang siya. So 2 bars. Sa charging hub sir, 2-way charging hub kasi yung tawag sa kanya. So pwede mo siya gawing power bank. In case na di mo magamit siya yung tatlong battery, then, ganun sir, ilabas mo lang yung mga pinag-charge mo dun sa Doon ko, batteries. Gamit yung ano, yung out ng cable. Ayun siya. Para magamit yung battery. Tapos make sure lang sir na 50%. Kasi wag full charge, wag din dead bat. Kasi possible na mag-bloat yung battery. Yun siya. So, kailangan lang talaga 50. pag hindi gagamitin. Pag hindi siya gagamitin, matagal. Pero kung isang araw lang naman, okay lang. Pero kung mga 1 week mo siyang tatambak mo, yun, kailangan siya 2 bars para hindi mag-bloat yung Battery. Ano yung battery? Mahal eh. Mahal din. Nasa, yung plus nasa 3 plus yata eh. 4.8. Oh, ito. Ayos. Sa yan. Tapos charge mo muna sa yung gagamitin mo na. Kasi Sige. dead bat din tayo. Okay, sige. Maraming salamat. Yun na kailangan magpa-member ng ano, di ba? License mo. Hindi, sa inyo, no? Ana, okay na. Siguro. Okay na, no? Okay na yun. So, okay na mga kumadkat. Uuwi na natin tong ating Mini 3 Pro. So, thank you Altitude Digital sa ating napakalupit na bagong gadget. Yes. Ito naman kasama natin sa mga vlog natin mga kumadkat. Okay? So, ingat. Ingat hanggat sa muling video natin. Maraming salamat. Goodbye. Bye-bye.